At natagpuan niya ang isang tagong lugar sa likod nito kung saan naruroon ang mga templo ng libong pinatay. Inisip niya na tama ang impormasyong ibinigay ng Reyna, ang kanyang ina, at binati niya ang mga Bautistang napatay. Naalala niya ang kanyang nakaraang buhay. Noong umiinom siya kasama ang isa sa kanila. At sinabi nito sa kanya na narinig niya ang kwento na ang Iron Fist ni Sato Ton ay nakatanggap ng isang milagro noong bata pa siya, isang relikya mula sa libong pinatay. Nang tanungin niya ito, sinabi ng kaibigan niyang iyon na ito raw ay mula sa alamat ng templo at ng Water Buddha. Ikinwento pa niya na matagal ng panahon, noong may digmaan sa pagitan ng pro at anti-faction, ang isang mongheng Buddhist ay nangakong ipaghihiganti ang kanyang mga disipulo. Agad siyang sumabak sa digmaan na walang takot sa mga mata. Ngunit siya ay itinakwil at pinaglakad-lakad sa Miriam dahil sa sinabi nilang masyado siyang madyugo, pumatay siya ng masyadong maraming tao. Pagkatapos ng maraming taon, naghukay siya ng kuweba upang itago ang kanyang martial arts at technique. Sa proseso, siya ay napukaw at ang nilalaman ng lihim na aklat ay naipasa sa anti-faction sa gitna ng digmaan. Habang iniisip niya ito, naalala niyang napag-usapan nila ang lihim na aklat, at biglang may lumitaw sa kanyang likuran. Nabigla siya nang makita si Sato Ton, ang Iron Fist ni Yalmer Rayon mula sa Iron Martial Arts Association, at tinanong siya kung kilala siya nito. Nagtaka siya kung bakit siya pa sa dami ng tao. Habang papalapit si Iron Fist, sinabi nito na narito siya dahil narinig niya ang tungkol sa libong pinatay na Buddha. Sabi pa nito na tila isang kakaibang pagkakataon ng kanilang pagkikita sa lugar na ito. Tinanong niya kung paano niya natagpuan ito. Sagot ng bida, wala namang kinalaman ng anti-faction dito kaya't dapat siyang umatras. Ngunit sinabi ng Iron Fist na pareho pa rin ang kanilang layunin. Iminungkahi nitong gamitin nila ang kanilang kakayahan upang malaman kung sino talaga ang karapat-dapat. Akala ng bida ay nagbibiro ito, dahil kahit si Monk Wang ay hindi kailanman nanalo laban sa Iron Fist, paano pa kaya siya? Hinugot niya ang kanyang espada, ipinakilala ang sarili, humingi ng paumanhin sa naantalang pagpapakilala, at naisip na may mga laban talagang hindi maiiwasan. Sa labas, ang lalaking naroon ay lumingon at naisip kung narating na nila ito, lalo na yaong mga may damdamin ng tagumpay. Samantala, nagsimula na silang maglaban sa loob ng Cloudmount Stone Cave. Pinatalsik niya si Musiang nang may lakas na halos mapaluhod ito sa lupa, na ikinagulat niya dahil hindi niya inakalang tatagal ito ng ganoon. Humingi siya ng tawad sa pagmamaliit sa kanya, dahil sa bata nitong edad ay bihasa na ito sa martial arts. Tumayo ang bida mula sa lupa at sinabi sa kanya na buuin ang kanyang enerhiya para magsimula na sila ng totoong labanan at durugan niya ang kanyang kamao. Tinawanan siya nito at sinabing tigilan ang pagyayabang dahil ang susunod niyang atake ay hindi kakayanin, at ginamit niya ang Fierce Wind from Blood Sand upang umatake. Bumagsak sa lupa ang bida at sinabi sa sarili na hindi iyon basta salita lang, malaki talaga ang agwat nila. Hindi pa siya lubos na nakabawi mula sa laban nila ng Red at Black Twins. Gayunman, lumapit siya at sinabing kukunin na niya ang lihim na aklat ng libong pinatay kahit sugatan siya. Nagulat si Iron Fist nang makitang gusto pa niyang lumaban. Sinabi niyang magaling na siya sa martial arts pero siya pa rin ang panalo, kaya't wala na siyang magagawa at umatras na lang. Nagulat si Iron Fist nang biglang nasa likuran na niya ang bida. Sinabi nitong huwag siyang sisihin, sarili niya ang may gawa nito. Mas lalong nabigla si Iron Fist nang ang lalaking nasa labas ay biglang lumitaw sa harap niya at hinawakan ang kanyang kamao. Tinanong niya kung sino siya. Sagot nito, siya ang taong nagpoprotekta sa huling hiling ng mongheng Buddhist. Tinanong niya kung bakit sila gumagawa ng gulo doon mismo. Ipinakilala ni Yalmer Rayon ang sarili bilang batang master ng Sato Chin, at nagtaka ang isa kung siya ba ay inapo ng libong pinatay na Buddha. Binati siya ng bida at ipinakilala rin ang sarili. Sinuri siya ng lalaki at sinabi na base sa oras ng kanyang pagdating sa Stone Cave, siya nga marahil ang nakahanap ng kumpisal. At sinabi niyang ang kayamanan ng mongheng Buddhist ay dapat mapunta sa unang nakatuklas ng lugar na ito. Tinanong ni Iron Fist, kung ang unang nakadiscover ay mamatay, magbabago ba ang desisyon? Sagot niya, napakasamang ideya niyan. Nagbibiro ka ba? Sagot ng bida. Hindi. Paano kung ganito naman? Pinatay ng mongheng Buddhist ang mandirigma na humahanap sa karagatan.
Tiningnan niya ito ng masama at sinabi na anuman ang sabihin ng kasaysayan. Ang digmaang ito ay hindi maiiwasan, at napakahirap ng bilangin kung ilan ang nalugmok sa kamay ng libong pumatay na mga Buddhist. Dagdag pa niya, narinig niya na hindi nito matanggap ang madugong pangyayaring iyon, at tinanong niya kung iyon ba ang paraan ng pagbabayad niya sa kanyang mga kasalanan. Nabigla ang monghe nang marinig iyon. Nagsimulang lumapit ang monghe sa Buddhist, ngunit ninas ang pangunahing tauhan at agad na umatake. Nagulat ang lahat, ngunit nakaiwas siya sa atake at nagtaka kung saan nanggaling ang lakas nito. Galit na galit niyang tinanong kung iyon ba ang talagang nais ng mga Buddhist, kung ang aklat na iyon ay para talaga sa kanila, at kung sino ang nasaktan niya. Naalala niya ang sinabi ng Reyna sa kanyang nakaraang buhay, na si Muraon ay pananggakwan sa mga aklat at sinunog ang lihim na aklat matapos matutunan ang diwa ng sining ng pakikidigma. Ayaw niyang ipamana ang makapangyarihang martial arts ng isang mapagmalaking mongheng Buddhist. Ang tanging hiling ng monghe ay maibalik ang aklat ng sining ng pakikidigma, na bunga ng kanyang buong buhay, sa Shaolin. Ngunit nabigo siyang maibalik ito, kaya puno siya ng pagsisisi. Sinabi niya na ang tamang lugar para sa aklat na ito ay sa Mount Sun, hindi ba't dapat ito sa Shaolin? Nais niyang maibalik iyon, ngunit nagulat siya nang tanungin kung paano niya nalaman ang lahat ng iyon. Inatake siya ng pangunahing tauhan at tinanong kung taos puso ba ang mga sinasabi niya. Sinuntok niya ito at sinabing gusto niyang bunutin ang mayabang nitong dila, at susuntukan pa ulit pero bigla itong bumunot ng espada at umatake. Ngunit nagsimulang umubo ng dugo ang monghe, at sinabihan siya na nasosobrahan na siya. Ang kanyang mabait na dugo ay tila nagiging baluktot. Bumagsak siya sa sahig at sinabing hindi nakatakatakang mamatay siya sa ganitong anyo. Sinabi niya na pinagsikapan niyang mabuhay hanggang ngayon, at nagpaalam habang si Muraon ay papalapit para suntukin siya. Ngunit bago siya tinamaan, sinuntok siya ng monghe. Nang magkamalay ang pangunahing tauhan, tinanong niya kung ayos lang siya. Nagulat siya at tumingin sa paligid. Ngunit sinabihan siya na umalis na siya. Nahihiya siya, ngunit sinabi nito na matigas siya. Doon siya sinuntok. Tumawa siya at sinabi sa monghe na mahusay ang naging atake nito. Sinabi niya na kung gusto ng monghe, maaari niya ulit ipakita iyon, ngunit tumanggi ito, sapagkat mas marami raw ang maaaring mawala kaysa makuha. Kaya kailangan niyang umatras sa pagkakataong ito. Habang paalis siya, nakita niya ang walang malay na pangunahing tauhan at nasabi niyang hindi niya akalaing may ganitong kagaling na kabataan sa politikal na paksayon. Hiniling niyang iparating ng monghe ang kanyang mensahe sa batang Panginoon kapag ito ay nagising, na sa susunod nilang pagkikita, papatayin niya ito. Ayaw niyang magtagpo silang muli sa ngayon. Inilahad niya ang kamay at sinabing kamangha-mangha na natagpuan niya ang kumpisal. Ngunit paano niya nalaman ang tungkol sa hiling ng monghe? Hinawakan ng monghe ang kanyang kamay at sinabing ipinasa ito ng kaibigan niya. Tumayo siya at sinabing mahirap paniwalaan kahit totoo ito. Tinanong ng monghe kung pananatilihin niya itong lihim. Sinabi niya na kakaiba siya, dahil handa siyang isugol ang buhay kahit alam niyang talo siya. Sa isip niya, tama siya, masyado siyang padalos-dalos at mamamatay sana siya kung hindi sa taong ito. Naalala niya na simula nang mawalan siya ng liderato sa sekta ng mga demonyo, madali na siyang nawawala sa tamang pag-iisip. Kung magpapatuloy siyang pabaya, hinding-hindi siya magiging pinuno ng pamilya. Sinabi ng monghe na sumunod siya, at umupo sila sa tabi ng libong pinatay na Buddha. Sinabi ng monghe na para na itong magulang sa kanya, dahil ito ang nagpalaki at nagturo sa kanya. Ngunit labis ang pagkakasala nito at pinanood lang siyang magdusa, at kahit ang libing ay hindi nito pinayagan, dahil naniniwala itong pagsisisihan niya ito. Kaya ganyan na lang ang itsura nito ngayon. Kinuha niya ang kahon sa harap ng Buddha, ibinigay sa kanya, at sinabing buksan ito. Pagbukas niya, may isang sulat, isang kwaderno, at isang maliit na kahon. Binasa niya ang sulat at inisip na bagamat nabigyan siya ng mahabang panahon upang magsisi, hindi niya maalis ang kasalanan ng pagpatay, kaya hindi rin siya makabalik sa Mount Sun. Sinimulan niyang basahin ang sulat para kay Yona. Sinabi roon na ibibigay niya ang kahon sa taong nagbabasa nito, ngunit kapalit ay kailangan niyang ipadala ang lihim na aklat sa Shaolin Temple bilang pagtubo sa kanyang kasalanan. Pagkatapos basahin ang sulat, tinanong niya kung bakit iniwan ng monghe ang kahilingan sa iba at hindi sa kanya.
Inisip niya, paano kung napunta ang kahon sa Antipaksayon? Sinabi ng monghe na ganoon siyang klaseng tao, iniiwan niya sa kapalaran ang pagpapasya para sa katotohanan. Karamihan sa kabayaran ng kasalanan ay natanggap na. At binuksan niya ang maliit na kahon at natagpuan ang isang pildoris na may taglay na asensya ng shale end, na nagpapabuti sa chi sa pamamagitan ng pagtagos sa mga ugat. Sinabi ng monghe sa kanya na iyon ay kanya na ngayon. Ngunit kapalit nito ay kailangan niyang gawin ang isang pabor, kung madadali niya ang lihim na aklat sa syali, kailangan niyang sabihin na ang monghe ay hindi matahimik kahit sa kamatayan. Pumayag siyang gawin ang pabor. Kinagabihan, habang siya'y nagyoyoga, kinuha niya ang pildoris at naisip niyang kahit ang mga estudyante ng syali ay bihirang makakita nito. Hindi niya inaasahang maakit siya ng gamot na ito dahil sa espiritual nitong lakas na bantog, at maaaring maghatid ng nakahihigit na kapangyarihan. Binabago rin nito ang kalidad at laki ng ball na naglalaman ng gay, at kahit malakas ang katawan na ito at may kapangyarihan ng hangin, natatakot siya sa dugo at labis na mahina ang chi. Kahit kontrolado niya ang takot sa dugo sa pamamagitan ng lakas ng isip, hindi pa rin niya kayang inumin ang gamot na ito dahil sa napakalakas nitong chi. Sa nakaraang buhay niya, bahagi lang ng sobrang lakas ang kanyang naabot, at tinatawag itong martial arts gate of life and death, kung saan kailangang gamitin ang sariling lakas buhay para makalusot. Kung malalampasan niya ito, maaari na siyang lumaban sa pinuno ng Demon Sect. Biglang lumitaw sa likod niya ang pinuno ng Demon Sect at sinabing sa tingin niya'y mangyayari ang gusto nito. Inatake siya mula sa likuran, bumagsak siya sa lupa, at lumapit ang kalaban. Sinabi nito na matagal na silang hindi nagkita, pero agad nitong binawi at sinabing hindi pa naman ganoon katagal, ilang araw pa lang mula noong huli silang nagkita. Nagulat si Lucayo na makita siyang naroon at tinanong kung paano siya nakarating doon. Ngunit tinanong siya nito kung hindi ba pamilyar ang kalanggitang iyon, katulad ng gabi nang siya ay namatay. Nakarinig siya ng mga boses at sinabing pinatay niya ang lahat, kabilang si Penhowdy, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na labis niyang minahal. Galit na galit siya at handang magsalita ngunit tinakpan ng kalaban ang kanyang bibig at tinanong kung bakit hindi siya sumama noon, takot ba siya dahil hindi niya kayang labanan ito. Hinawakan nito ang kanyang kamay at nagpasalamat, sapagkat sa kanya niya napagtanto na kulang pa siya sa pagsasanay at muntik na siyang bumigay sa puso ng demonyo. Napagtanto niyang kung iyon ay totoo, hinding-hindi niya ito tatawaging, kind down. Sinuntok niya ito at sinabing lumayas. Kinaumagahan, nakatayo siya sa gilid ng bangin, sinasabi sa sarili na maghintay lang ng kaunti pa, dahil kapag nalampasan niya ang lahat ng ito at hinarap ito muli, babagsakan niya ito. Sa sandaling iyon, bumukas ang unang gateway patungo sa overpowered na estado. Habang iniunat ang mga braso, naisip niya kung saan siya pupunta, dapat ba siyang dumiretso sa Shali Temple. Habang kinukuha ang kahon mula sa kanyang bulsa, inisip niyang tama iyon, may lugar pa siyang kailangang puntahan. Bigla siyang nataranta nang marinig ang mga yabag ng isang grupo na mabilis na papalapit. Napansin niyang mas naging matalas ang kanyang pandama matapos ang tagumpay sa state of overflowing power. Base sa kilos ng mga ito, malinaw na sila'y bihasang mga mamamatay tao, kaya naisip niyang baka ipinadala sila ng kanyang nakatatandang kapatid. Napapalibutan na siya ng mga ito at handa na siyang bunutin ang kanyang espada, ngunit lumuhad ang mga mamamatay tao sa harap niya at bumati, tinatawag siyang Young Master ng Heavenly Assassin Sect. Nabigla siya at tinanong kung tama ang narinig niya. Hinubad ni Weiran ang takip sa mukha at sinabing siya ang nag-iisang kamag-anak na may dugong namumuno sa Heavenly Assassin Sect. Ipinaliwanag niya na bahagya pa lang ang nalalaman nito, ngunit umaasa siyang huwag silang itaboy. Nang tanungin niya kung sino siya, ipinakilala niya ang sarili bilang si Weiran, pinuno ng sangay sa baybaying rehiyon ng Shaanxi ng Heavenly Assassin Sect. Ibinigay niya ang gintong plate mula sa pinuno ng sekta, na nagbibigay ng kapangyarihang humiling sa sekta ng kahit anong tulong ng walang kapalit. Dagdag pa niya, sa buong Kangho, wala pang 10 tao ang may ganitong plague. Habang tinatanggap ito, inakala niyang ito ay tungkol sa isang kahilingan sa pagpatay. Sinabi niya kay Weiran na iparating ang kanyang pasasalamat sa kanyang lolo. Tinanong siya nito kung ano ang nangyayari, at sinabi ni Weiran na hindi sila pumunta roon para lamang ihatid ang plague. Tinanong siya kung may kaugnayan ito sa taong ipinahanap niya. Nagulat si Weiran kung paano niya nalaman. At inamin niyang tulad ng sinabi niya.
Nasa bingit ng kapahamakan ng GMOC Merchant Group dahil sa sitwasyon.